sabog ng fake news daw di umano si BBM sa Davao del Norte kahapon sa proclamation rally nila. Ang mga netizen ay pinagtawanan daw ang mga sinasabi ni BBM kasi po may fake news. Si Tolentino daw ang unang tumulong sa Yolanda victims. Na-shock ang mga tao. Talaga BBM? Hindi mo alam? Naku po mga kabibig, napuno ng batikos si BBM. Naku, lalong tawag dito, lalong mamimiligro itong senatorial slate ni BBM. Siya pa naman ang nagdala sa senatorial slate niya. Tapos ito ang mga pinasasabog niya. Parang kinawawa niya ang kanyang senatorial slate. Parang ano ba, tawag dito, parang nakasubo na lang sila. Or parang BBM is pulling down his senatorial slate sa mga sinasabi niya. Dapat sana kung sino ang scriptwriter ng speech ni BBM, dapat mag-research kayo kasi nakakahiya. Alam ng mga tao kung sino ang unang tumulong sa Yolanda victims. Tapos ipinaako ni BBM ni Tolentino. Hala ka, paano yan? Ano kayang isasagot ni Tolentino dyan? Baka sabihin na naman, wala, ano ba to? Napasubo ako, hindi naman ako ang totoong unang tumulong. Fast check, fact check si BBM nito mga kabibig. So, hinanap ng mga netizen ang mga old videos ni Duterte kung saan tumulong sa Yolanda. At ito nga, shinare ng mga netizen at parang ewan ko anong nangyari. So eto mga kabibig, panoorin natin. Nandun nga ang picture ni Baste, 'di ba? Baste Duterte, kitang-kita noon sa Yolanda, 'di ba? O eto kabibig, ang sobrang natawa na lang ang mga netizen. Ay, sabi ni BBM, si Tolentino ang unang tumulong during Bagyong Yolanda. Sino ang nagsabi ng totoo? Ay nako. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Parang napahiya si Tolentino. Parang hindi proud si Tolentino. Si Manny Pacquiao parang alam niya kung sinong unang dumating. Parang, anong nangyari? Tingnan niyo ang mukha ni Manny Pacquiao. Parang pinakyaw na ang mundo. Tapos si Tolentino parang napakahilaw, ngumiti, parang hindi proud. Kasi kung alam mo ikaw ang unang tumulong, dapat proud na proud ka. Masigla ang mapagmumukha mo. Pero dito parang, anong nangyari, tol? Panindigan mo yan, ikaw ang una, Tol, panindigan mo talaga, ikaw ang unang tumulong. Nako, tol, mabash ka talaga pag mag-comment ka. Sabi yung tao, magsinungaling ka. Nako, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Paano yan, tol? Panindigan mo, mag-comment ka naman dyan. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Parang hindi proud si tol. Tingnan niyo. Parang hindi siya proud. Bakit? Pagmamahal niya sa taong bayan. Hindi talaga siya proud. Kasi pag proud ka, you have to be happy, lively, because you achieved that thing. And pwede mong gamitin yan na voice out to the people na I am here, willing to help you. Pero parang hindi siya happy. Ang katong akong gipada tong the other night, you were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila nagdaman sila da atong 911 kompleto na cutter. Tingnan niyo, Duterte yan, ha? Duterte yan. First, but I'm not saying that we are the only one who's helping. Tingnan niyo mga kabibig. Tingnan niyo. Nandyan si Baste. Tingnan niyo. 'Di ba? Tapos proud na proud sila. Si Tol daw ang unang tumulong mga kabibig. Ano ba naman yan? Nako po. Ano ba naman yan, BBM? Parang mapahiya tayo nito Nako, kung ako si Tol, ang gagawin ko? Magtatago ako, hindi mo na ako mapapakita sa mga tao. Kasi
nandyan sa social media eh. Ang ebidensya nandyan sa social media. I don't know kung meron bang pagmumukha ni Tolentino nung pumunta sa Yolanda. Hindi ko naman search yan, di ba? Naku, ano ba naman yan, mga kabibig? Ay, naku, anong kayang gagawin ni PBBM dyan? Ano kaya ang gagawin ni Tolentino dyan? Paninindigan niya kaya niya? Oo nga, ako ang unang nagpunta sa so ganoon talaga mga kabibig, wala tayong magagawa eh, statement nila 'yan, 'di ba? Statement nila 'yan. So panindigan nila kung ano ang gusto nilang ipapakita sa taong bayan. Well, kung kaya panindigan ni Tolentino na siya ang unang pumunta at tumulong sa mga Yolanda victims, pwede naman, wala namang problema doon, 'di ba? At ito pa mga kabibig, sabi ng netizen, pwede ba ito Comelec na proclamation rally pero may dalang on the spot job fair si BBM? Pwede ba 'yon? O Comelec, sumagot kayo. Proclamation rally / job fair ang dala ni BBM. Pero okay naman at least double purpose ba? Ito naman kabibig. Manood tayo. Pasalamat ako sa lahat ng dumalo rito. Ating mga benepisyaryo, ang mga empleyado, ang mga employer, at lahat ng mga nagbigay daan upang matuloy ang programa ito. Nakita nga namin na matagumpay ang mahigit 1,900 job fair sa buong bansa na aming isinasagawa nung nakaraang taon. Sa mga job fair na ito, on the spot, na meron na nakakuha ng trabaho ng mahigit 66,000 individual. Noon nga pong inilunsad yung trabaho sa Bagong Pilipinas para sa mga benepisyaryo naman ng 4Ps, Pero napansin ka, BBM, parang stress ang pagmumukha. Yung kumpara noong panahon ng election na BP Sara at BBM, talagang even though ngarag sila, super stress sila, pero happy yung aura. Yung parang may charisma yung aura, pero ngayon parang hindi. Parang sobrang negative. At iba pang kababayan natin nitong Enero, mahigit naman 9,000 katao po ang nag-apply at mahigit isang... Mauunawaan naman natin kasi presidente na siya ngayon, hindi na election. Di ba? So, ang daming iniisip ni BBM, paano niya mapanalo itong senatorial slate niya, paano pa niya solusyonan ang problema ng bansa. Napakahirap maging presidente. Kaya sabi ng iba, kung mag-bash ka BBM, make sure naging presidente ka na. Pero dapat, kung kabash-bash BBM, kung wala siyang nagawa sa bansa. Kasi 3 years na wala pa rin mga prime infrastructures or projects ni BBM. Libo naman ang hired on the spot. 75 nito. So yun mga kabibig, yun ang mga nangyayari kay BBM sa proclamation sa Davao del Norte. At maraming mga chika-chika na, alam nyo ba kung ano nangyari doon? Naku, dinedma daw si BBM doon. Habang si BBM pupunta sa Tagum City ba sa job fair, ay dinedma daw si BBM. Parang hindi kilala ng mga tao si BBM. Ito Yan daw. Hindi katulad noon na palang dinudumog si BBM. Kung ano ang nangyari kay noon, tingnan nyo, parang ang tao walang pakialam kay BBM. Ano nangyari? 'Di ba? Dapat noon ay may pakialam ang mga tao dudumugin si BBM pero wala daw. What is happening daw? Parang yung charisma, ang mga tao walang pakialam yung charisma niya ay parang nag-negative 0. May negative 0 ba? Yan mga kabibigay, yan ang nangyari. Pakaway-kaway na lang si BBM kasi hindi napansin. Kayo talaga. Huwag naman kayong ganyan kay BBM.